Good morning everyone. Mapagpalang araw po sa ating pong lahat. So ngayong umaga po, hindi naman po ito masyadong mahabang vlog. Kundi ito po, sasabihin ko lang po yung naobserbahan ko. When people are taunting or parang they're making fun doon sa katotohanan ng hell. Parang ito yung syempre yung mga magmamak dito, yung mga hindi mananampalataya. But I'm praying for them. Ipag-pray po natin sila instead na i-condemn, 'di ba? Sapagkat si Jesus pumunta rito sa lupa hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi para ito ay tubusin at iligtas. Okay? Ang malungkot lang po talaga, makikita po natin sa mga kilos ng mga taong ito na talagang hindi nila pinapahalagahan yung mga bagay ng eternity. For them, kung ano yun dito sa lupa, doon lang po sila. At pag natapos yung buhay nila dito sa lupa, for them, tapos na. 'Di ba? Parang ganon. Kasi ito ang binibigyan nila ng kalahat-lahatan. Ito ang binibigyan nila ng buong puso at buong lakas nila. Dito lang sa mga bagay ng mundo, mga bagay ng lupa. At kapag ipinapasok mo yung mga bagay na nakasaad sa salita ng Panginoong Hesukristo, ang Biblia, ito po ay kanilang parang binabaliwala. Sorry to say, pero talagang parang binabaliwala nila because they don't have any interest. The Holy Spirit has not yet quickened them. The only person who can quicken them is the Holy Spirit. Upon hearing the good news, upon hearing the gospel. Kasi patay po ang tao. You cannot respond on your own. Hindi ka makaka-respond sa sarili mo. So, i-quicken ka ng banal na espiritu through hearing the gospel. The gospel of grace. Hindi po gospel ng law, hindi gospel ng sariling gawa mo, kundi gospel of grace. Makikwiken ka, marirealize mo, oh nga no, I need Jesus sa buhay ko. So, ayan po ang mangyayari sa mga taong makakarinig ng gospel at magre-respond. Then later on, they will believe sa finished work ni Christ and then, gotcha, born again na sila. Yun po. That's why may mga ganito pong mga pangangaral. Hindi po ako nagsasawa. And I hope yung iba pong mga preachers ng grace ay magpatuloy regardless na kung ano man yung mga kasi ang consequence po talaga nito, kapag kayong mga tao ay nagpatuloy sa ganyan at kinamatayan nila ito, there will be no hope for them. Remember, nasa church age tayo. Pag ang isang unbeliever namatay dito sa church age, dire-diretso na po siya sa Hades. Doon maghihintay siya ng araw ng paghuhukom, okay, para itapon na siya sa Gehenna, hell. Totoong may impyerno. Pero if you are a grace preacher, hindi mo gagamitin yung parang tatakutin mo ang tao. No, hindi. Ang i-preach mo si Christ. I-preach mo yung tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin to. A very familiar verse na malamang sa inyo parang iba huwag naman nagsasawa. John 3:16 to 17. Tingnan natin to ha. John chapter 3 verses 16 to 17. So, ano to? Salin ba to? Anong salin to? Ayun! Holy Bible, New International Version. NIV siya. NIV. So, John 3, chapter 16 to 17. Makinig po tayong mabuti, no? Including me, makinig ako. Binabasa ko siya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son. Ito, pakinggan nyo. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sino itong Him na ito? Ang Panginoong Hesukristo po. Siya lang po. Only Jesus can save mankind. He is the only one qualified Savior to be the Savior of the world, to be the Savior of humanity. Whoever puts his faith sa kanyang finished work sa krus ng Kalbaryo, maliligtas po. Paniwalaan mo na matay siya sa krus. Yung tingnan yung salamin ko. Huli! You know. Cute naman ng app na ito. Sana ba tayo? Lord, sana ba kami? Ayun, kung sino man maniniwala dun sa kanyang finished work sa cross, ibig sabihin na matay siya sa cross. Ganito, tatayo ako.
Ganito po siya namatay. Tingnan niyo yung gesture ni Jesus. Ganyan po siya. Nakapako, di ba? What is this gesture anong sinisignify nito? Ano po? Pagyakap. He is ready to embrace you. The Telestai! It is finished! Di ba? Ano yung it is finished? Tapos na ang batas ni Moises. Ngayon, makakalapit na tayo sa Diyos openly. At si Jesus, hindi na siya nakapako sa cross. Hindi na po siya nakapako sa cross. Naganyan siya ngayon sa langit. Come on, my child. Up, up, up. Up. Up and away. Very happy ka na magsasayaw na tayo. Because of Jesus, we're so happy. Happy together. Diba? Hindi po boring ang maging Kristiyano. Ang boring yung kalbo. Ayan, tingnan nyo. Nakakabwisit nga lang minsan. Ay, nakakaasar. Ito ang pang-asar. Pero, may biyaya si Lord sa bawat pang-asar ni Satanas. Ang kanyang mga pangako sa Biblia. Yung mga taong parang, sa tingin mo, parang mahirap abutin ng gospel. Akala mo lang yun eh. Akala lang natin yun. Pero ang totoo, hindi pa kasi sila na-quick-weekend ng Holy Spirit. Hindi pa sila nabubuksan ng banal na Espiritu Santo. Only Jesus can open a person's mind, heart. Wala tayong kakayanan. The only thing we can do is to share the word of the Lord Jesus Himself. Dahil ito, nandito na po lahat, pinagkaloob na po lahat, no, nandito na po lahat. Pero higit sa lahat, ano ba ang pinakapuso ng librong ito? Ha? Salvation. Iniimbitahan niya lahat, come on, come on. Hi, come on, come on. Come on. Receive my finished work sa cross. Namatay ako para sa inyo. Yan sabi ni Jesus. Come on. Pero sinong ginagamit ngayon ni Jesus para makarating ang mensahe ng biyaya ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay? Tayo. Tayong mga Kristiyano. Dahil wala naman po ibang gagamitin ng Lord kundi mga anak po niya. At acidic kasi ako eh. So, ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo, sa cross, tapos na po lahat. Wala siyang kinokondem na tao. You will be shocked. Wala siyang kinokondem na tao. Hindi nagalit ang Diyos. Alam niyo po ba, the very first time na pinag-usapan namin ito sa Singapore, nagulat ako. May isang conference doon. Kasi pumunta kami kay Joseph Prince. Hindi namin siya na-meet, pero yung assistant niya na-meet namin. Pero may isang church kayong pinuntahan, binigyan diin ito, yung hindi na raw galit ang Diyos sa buong mundo. I was blown away. O nga no. Kasi dahil kay Jesus, hindi nagalit ang Diyos sa buong mundo. In fact, ini-invite niya yung mga tao to Himself to receive His finished work on the cross. Kaya madalas yung maririnig kay Joseph Prince, kay Rene Roland, kay Buzz Reitgen yung finished work. It's very important, finished work. It's so sad. Many pastors nowadays, under the law pa rin, hindi wala man lang banggit ng finished work of Christ according to the Bible. Eh, kanino finished work ang gusto mong ipapatid, ipaano sa tao? Di ba? So, yun lang po. Totoo pong may impyerno, hell is real, pero hindi naman yan ang panakot natin. Hindi ko po pinapanakot yan. Ang tayong gusto ko sabihin, Jesus loves all people. Namatay siya para sa lahat ng tao. Tingnan yung kamay ko. May balbas. Bigo, Pero hindi na po siya galit ngayon sapagkat lahat ngayon ini-invite niya na tumanggap doon sa kanyang tinapos na gawa. This is the gospel. The gospel of grace has the power to save mankind. Ano yung gospel of grace na yan? Yung finished work ni Christ sa cross. It's very powerful. We need to share that dearly to all the people. Then, tayo magsayaw-sayaw. Because we are so happy, we are so joyful because of the Lord. Bye-bye. Jesus loves us.